Maraming salamat po sa tuwing binabati nyo kaming mga Muslim ng Merry Christmas o Maligayang Pasko. Subalit, ipagpaunmanhin nyo kung kami man ay hindi nakakasagot pabalik sa inyo sa ginawa nyong pagbati. Ginagawa ko po itong video na ito upang maipaliwanag sa napakarami na hindi namin layunin makasakit ng damdamin. Huwag na po kayong mag-abala sa aming mga Muslim na batiin ng Merry Christmas o di kaya bigyan ng regalo. Ito po ay wala sa aming doktrina sapagkat ito po ang mga kadahilanan. Ang unang dahilan po, kami ay hindi naniniwala sa Pasko. Kahit po tayo ay magdagdag ng research. Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Historically, ito po ay walang pruweba na si Jesus Christ ay pinanganak ng December 25. And naniniwala po ako pati mga Christian scholar ay nasa ganitong opinion. Sapagkat nung panahon na yun, kung pupunta tayo sa Bethlehem, by the way, ang Bethlehem galing sa Beit Laham, wikang Arabic yon. Ibig sabihin, yung lugar na kung saan doon nagbebentahan ng karne. Ang ibig sabihin, imposibleng matapat ng December 25 ang kapanganakan ni Jesus Christ sapagkat taglamig doon. So, walang historical proof na ang December 25 doon nga ipinanganak si Jesus Christ. Pero ang pangalawang dahilan ang siyang pinaka-importante para sa amin. Sana po maunawaan nyo. Kaming mga Muslim, ang pinaka-mataas po sa aming paniniwala ay ang paniniwala sa nag-iisang Diyos na ang Diyos na yon ay hindi nanganak at hindi nagkaanak. Kaya po kung ipagtatabi natin ang doktrina ng Pasko, siyempre may dahilan kung bakit nagdiriwang ng Pasko. At ang aming pinakamataas na doktrina, dito po nagbabanggaan. Ano po ang ibig ko sabihin? Ang Kapaskuhan po ay pagdiriwang na ang Diyos ay ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para iligtas ang sanlibutan. Hindi po ba? So yun po ay taliwas sa amin sapagkat sa amin ang Diyos ay hindi nanganak at hindi ipinanganak. Kaya po yun ang gusto naming ipaunawa sa lahat. Magkaiba po yung paniniwala pero hindi ibig sabihin na sa tuwing kami ay binabati ng Merry Christmas ay nagiging salbahe, walang pagmamahal, walang pagrespeto. Kaya lang ang ano nangyayari, anong ginagawa namin? Kami po ay nag-iingat lamang sa pinakamataas na aming paniniwala. Ganun po yun. Ang aming loyalidad, ang aming sandigan ay ang paniniwala na ang Diyos ay hindi nanganak, kaya hindi naming matanggap na ang Diyos ay nagpadala ng kanyang bugtong na anak at magdiriwang kami ng Kapaskuhan. Sana naunawaan po ninyo kami, kaya binibigyan ko po ng diin na hindi po namin nais makasakit ng damdamin. Kaya po kung meron kayong kaibigan, kamag-anak na Muslim o di kaya balik Islam, wag nyo na po silang batiin. Okay lang po yun. At wag nyo na rin bigyan ng regalo. Yun po ay kapantayan, pagbabalanse ng pagrespeto ng pananampalataya. Dalangin ko sa Diyos na sana naunawaan nyo ang mga paliwanag na ito sapagkat tayo ay nagsisilbing tulay sa isa't isa. At nag-albatid ko na ito ay nagiging sanhi minsan ng pagtatampo dahil binati na nga ng Merry Christmas, tumanggi pa yung isang Muslim, ay may paliwanag po. Ang paliwanag dahil iniingatan lamang namin ang pinakamataas na aming paniniwala. Ano po yun? Na ang Diyos ay hindi nagkaanak.